Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela habang nagdadala ang United States ng mas maraming armas. Malapit sa baybayin ng Venezuela, nagmadali ang kalaban na humanap ng tulong laban sa banta ng United States. Dumating ang Russia upang tumulong sa Venezuela. Sa paggawa nito, nagpasya siya ng malaking kapalpakan na nakaapekto sa digmaan sa Ukraine at relasyon ng Russia sa United States. Ano ang sobrang kapalpakan na ginawa ng Russia sa Venezuela? Binigyan nito ang Venezuela ng mga air defense. Noong Nobyembre 4, iniulat ng TWZ na kinumpirma ng mataas na opisyal ng batas sa Russia na nagbigay ang Russia ng maraming air defense sa Venezuela. Mas malala pa, iminungkahi ng parehong mambabatas na maaaring magbigay ang Moscow ng mga ballistic at cruise missile sa hinaharap. Para kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, kamangha-mangha ang balitang ito habang may banta mula sa United States na mga barko malapit sa kanyang teritoryo. Kasama ng mga barkong iyon, ang American aircraft carrier na United States ship Gerald R. Ford at fleet ng destroyer nito na tumatawid ng Atlantic Ocean. Oras ng ulat ng TWZ, balik tayo sa natatanggap ng Venezuela. Ang tinutukoy na mambabatas ay si Alexei Zaravlev, unang Deputy Chairman ng Defense Committee ng State Duma ng Russia. Nagsalita siya sa Russian outlet na Gazeta.ru para magbigay ng detalye. Kamakailan, dinala sa Caracas ang Russian Panzer S-1 at Buk Me-2 systems gamit ang Ilyushin, 76 transport aircraft. Ayon kay Zaravlev noong Nobyembre 1, nagbanta rin siya sa United States. Sinabing ang ibinunyag niya ay hindi pa lahat ng ipinadala ng Russia kay Maduro. Classified ang impormasyon sa bilang at pangalan ng mga inaangkat mula Russia. Kaya posibleng may sorpresa para sa mga Amerikano. Sabi pa ni Zaravlev, wala siyang nakikitang hadlang sa pagbibigay ng teknolohiya tulad ng Oreshnik o Caliber missile sa bansang kaibigan. Walang international na obligasyon na pumipigil sa Russia dito. Malinaw ang mensaheng ipinapadala. Kung patuloy na babantaan ng United States ang Venezuela, bibigyan ng Russia si Maduro ng mga armas na kailangan niya para mapawi ang banta na iyon. Hindi mahalaga kung talagang mangyayari ang ganitong pag-neutralize. Ang mahalaga, malinaw na ipinapakita at hayagang sinusuportahan ng Russia ang kanilang paninindigan sa isang bansa na tinatrato ng United States na parang kaaway. Sabi ng TWZ, wala umanong visual na ebidensya sa sinasabi ni Zaravlev ukol sa Pantsir S-1S papuntang Venezuela. Malinaw na isang Russian Ilyushin 76 cargo plane ang dumating sa Caracas noong Oktubre 26 matapos dumaan sa paikot-ikot na ruta. Ayon sa Defense News. Kasama sa ruta ang ilang hintuan sa mga bansang nasa impluwensya ni Putin tulad ng Cuba at Nicaragua. Bumalik ang eroplano sa Moscow sa rutang may bansang Algeria na posibleng may kargamento itong dinala pauwi ng Russia mula Venezuela. Kung totoo ang pahayag ng mambabatas ng Russia, lalo pang madaragdagan ang kakaibang kombinasyon ng air defense ng Venezuela. Bago ang pakikialam ng Russia, ang mga depensang iyon ay pangunahing binubuo ng mga lumang surface-to-air missile system na na-upgrade sa paglipas ng mga taon. Ngayon dumating na ang mas modernong sistema at may potensyal silang magdulot ng seryosong banta sa anumang pag-atake mula sa himpapawid na maaaring isaalang-alang ng United States sa Venezuela at maaaring mas marami pa ang darating. Noong Nobyembre, 12 iniulat ng Newsweek na pumirma ang Russia at Venezuela ng isang kasunduang pang-estratehikong pakikipagtulungan noong Mayo. Naratipika lang ang kasunduang iyon sa Russia noong huling Oktubre. Ipinapahiwatig nitong hinintay ni Putin ang tamang panahon para maging kapaki-pakinabang sa Russia ang direktang suporta sa Venezuela. Ngayon na naratipika ang kasunduan, nagsimula ng magsalita ang mga tagapagsalita ng Kremlin na posibleng may darating pang tulong para sa mga kaalyado ng Russia. Bukod sa mungkahi ni Zaravlev na agad ipadala ang Oreshnik caliber na missile kay Maduro, ayon sa Newsweek, nagsalita na rin ng lantaran si Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Handa ang Russia na tuparin ang mga kasunduan kasama ang mga kaibigang Venezuelan. Ayon kay Sergei Lavrov, noong Nobyembre 11, nagpasalamat ang Venezuela sa tulong ng Russia na natanggap nila. Nagpasalamat si Foreign Minister Ivan Hilpinto sa Russia sa matibay na suporta sa ating soberanya noong Nobyembre 11. Sinabi rin ng Foreign Ministry ng Russia na handa silang tumugon sa anumang dagdag na kahilingan mula kay Maduro at sa kanyang grupo sa Caracas. Ang nakikita natin dito ay ang pagpapakita ng lakas ng Russia sa matibay na suporta sa Venezuela, nais iparating ni Putin sa United States at kay Pangulong Donald Trump
nabanta pa rin ang Russia. Parang proxy ang Venezuela, ginagamit ng Russia para magdala ng mapanganib na armas malapit sa United States. Kung totoo ang banta ng pagdating ng Oreshnik at Caliber missiles sa Venezuela, magkakaroon si Maduro ng sandatang pwedeng gamitin laban sa United States mula sa sariling teritoryo. Sa una, tila matalinong galaw ito ng Russia. Nagkakaroon sila ng tsansang armasan, ang kaalyado na posibleng banta sa United States, pero parang nililinis ang kamay nila sa anumang gawin ng kaalyado gamit ang armas mula Russia. Tulad ng sinabi namin sa simula ng video, hindi matalino ang ginawa ng Russia sa Venezuela. Sobrang tanga nito, at gaya ng ibinunyag ni William Spaniel sa isang video noong Nobyembre 7 tungkol sa mga aksyon ng Russia. May tatlong dahilan kung bakit gumawa si Putin ng isang posibleng mapaminsalang pagkakamali. Ang pangunahing dahilan ay may kinalaman sa Ukraine, ang bansa na sentro ng atensyon ni Putin mula Pebrero 2022. Ipinapahayag ni Spaniel ang malinaw na tanong. Tinatanong niya, ano ang ibig sabihin nito kung mas pinipili ni Putin na bigyang prioridad ang depensa sa himpapawid ng Venezuela kaysa sa mga susunod na pinakamahinang target sa Russia? Tama siya. Nitong mga buwan, naging bangungot para sa Russia ang malalakas at epektibong pag-atake ng Ukraine sa kanilang teritoryo. Ipinapakita ng pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia ang bisa ng kanilang long-range drone at missile. Gumawa ang Energy Newsbeat ng talaan ng mga pag-atake sa mga refinery sa artikulo nila noong Nobyembre 11 na nag-ulat ng panibagong matagumpay na pag-atake ng Ukraine. Ayon dito, mula Agosto hanggang simula ng Nobyembre, naglunsad ang Ukraine ng hindi bababa sa 58 na pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia, kung saan 29 sa mga pag-ataking ito ay nakatuon sa mga refinery. Katumbas ito ng mga 17-18 pag-atake kada buwan. At ang patuloy na tagumpay na ito ay may mahalagang ibig sabihin. Hindi sapat na napoprotektahan ng air defense ng Russia ang mga refinery nito. Palawakin pa natin ang saklaw hanggang sa buong 2025 mahigit 60 drone strike na ang ginawa ng Ukraine sa mga refinery ayon sa ulat. Tinamaan na nito ang kalahati ng 38 pangunahing refinery sa Russia. Karamihan ay ilang beses. Kaya nagkaroon ng shutdown at malalaking problema sa loob ng bansa. Noong Nobyembre 11 bumaba ng 163% ang produksyon ng gasolina at 375% ang diesel sa Russia ayon sa ulat. Bumaba ng 300 at 4% ang refinery throughput dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Euronews, noong Nobyembre 3, naapektuhan ng pag-atake ng Ukraine ang 38% ng kapasidad ng refinery ng Russia. Ngayon, kayang lumipad ng mga drone ng Ukraine ng 1,000 kilometro mula sa dating 500 kilometro lang. Ayon sa ulat, nabawasan ang kapasidad ng Russia sa pagre-refine ng 50,000 bariles kada araw. Karamihan dulot ng mga drone na nagkakahalaga ng dolyar. 55,000 bawat isa. Ibinabahagi namin ito dahil may gusto kaming sagutin. Ano ang kailangan ng Russia para di maging epektibo ang long-range drone ng Ukraine? Air defenses. Ano ang ipinadala nito kamakailan? At sinasabing magpapatuloy itong magpadala sa Venezuela? Air defenses? Bobo ang bagong hakbang ng Russia dahil inaalis nito ang bagay na kailangan nila para mapigilan ang long-range na banta ng Ukraine. Tandaan, naging matagumpay na ang mga drone na ito bago pa nagpadala ang Russia ng Buk at Panzer systems sa Venezuela. Dahil mas kaunti na lang ang mga air defense system na meron sila, lalo pang ginagawang mas mahina ng Russia ang mga pangunahing target na patuloy na tinatamaan ng Ukraine. Hindi rin naman parang biglang gaganda ang sitwasyon ng air defense ng Russia sa isang iglap. Sabi ng Ministry of Defense ng Ukraine, 1,242 anti-aircraft units na ang nawala sa Russia mula simula ng pananakop ni Putin. Malaking bahagi na ng kanilang mga inventaryo ang nawala. Maaaring nasira na ang mga unit or winasak ng Ukraine ang mga radar na tumutulong sa pagtukoy ng target ng mga unit. Ilang mga analista rin ang napansin na ngayon ay may malalaking butas na sa buong teritoryo ng Russia na madaling samantalahin ng mga drone ng Ukraine. Iniulat ng Kiev Independent ang opinyon ng dalawang eksperto sa artikulo noong Nobyembre 9. Sabi ni Sasha Brockman ng International Institute for Strategic Studies, maraming air defense systems ang nawala sa Russia nitong 2 taon, kaya't posible na maraming butas sa kanilang depensa na nagiging dahilan para maging matagumpay ang mga pag-atake.
Sinuportahan ni George Barros ng Institute for the Study of War ang opinyong yon at nagdagdag pa siya. Paglampas mo sa unang depensa sa paligid ng teatro sa Ukraine, maraming butas at kahinaan ang natitirang Russia. Mukhang kinonsentra ng Russia ang karamihan sa natitira nitong air defenses na hindi pa nailalagay sa sinakop na Ukraine. Sa paligid ng kabisera ng Moscow, mahalaga ito. Protektahan ang lungsod at si Putin anuman ang mangyari. Malawak ang Russia at magkakahiwalay ang mga yaman nito sa pagtutok sa Moscow at Ukraine. Napahina na ng Russia ang sarili nito hanggang sa punto na kayang-kaya na ng Ukraine magsagawa ng mapanirang mga drone strike na parang walang hadlang dahil ipinapadala ng Russia ang air defense units na dapat sanay kontra sa mga drone ng Ukraine. Mas maraming butas ang lalabas. Hindi pwedeng ignorante si Putin dito, ayon kay Spaniel, habang tinatalakay ang kakaibang kilos ng Russia sa Venezuela. Tiniyak niyang nalalaman ni Putin ang impormasyon. Ayon kay Spaniel, lantad sa publiko ang mga atake sa refinery. Walang sino man sa Kremlin ang nagdududa kung nangyayari ba talaga ang mga iyon. At kung nagdududa ka man kung umaabot ang impormasyon doon, tandaan mo na maraming mga oligarko ang madalas nasa Kremlin at takot na takot sila sa mga nangyayari. Dapat lang silang matakot na susunog bulsa nila gaya ng kanilang mga refinery at ang desisyon ni Putin na ipadala ang mismong mga sistemang maaaring magprotekta sa mga refinery na iyon papuntang Venezuela ay hindi magpapasaya sa mga oligarkong iyon. Iyan ang pangalawang dahilan ni Spaniel kung bakit gumawa ang Russia ng mga napakabobong desisyon. Iniisip ni Putin na kontrolado na niya ang publiko ng Russia pero hindi siya dapat maging ganoon kakumpiyansa. Ayon kay Spaniel, mukhang kumikilos si Putin sa palagay na dati niyang ginagamit sa kanyang pamumuno. Walang pakialam si Putin kung nasisira ang mga refinery at tumataas ang presyo ng gasolina. Ayon kay Spaniel, hindi banta sa Kremlin ang populasyon ng Russia at nakatuon lang ito sa panlabas na polisiya. Kaya kailangang tiisin ito ng mga mamamayang Ruso. May problema sa ganong pag-iisip at nauuwi ito sa gasolinang sinabi ni Spaniel. Tinutulungan ng Russia ang presyo ng gasolina para sa mga mamamayan na tinawag ni Spaniel na panlipunang kontrata ng Kremlin sa mga Ruso. Ginagamit nila ang damper payments bilang pangunahing paraan ng pagbibigay ng subsidya. Direktang binibigay ang mga bayad na ito sa mga oil refinery ng Russia para mahikayat silang ibenta ng mas mura ang produkto sa lokal na merkado kaysa i-export sa mas mataas na presyo. Dahil dito at sa iba pang mekanismo, mas mababa ang binabayaran ng mga tao sa Russia para sa gasolina at diesel. Kahit na tumataas ang presyo ng lahat ng bagay sa bansa, ang social contract na iyon ang tumutulong para mapanatiling kalmado ang mga tao sa Russia. Alam ni Putin ang halaga ng bayad na pampababa ng presyo. Sinuspinde niya ang pagbabawas ng subsidy noong Oktubre at tatagal ito hanggang Mayo. Hindi talaga nakakatulong ang suspension na ito para mapanatili ng Russia ang social contract sa mga tao. Ayon kay Spaniel, tumaas lalo ang presyo ng gasolina mula nang simulan ng Ukraine ang matinding kampanya sa mga refinery. At wala pang senyales ng pagbaba dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Tumaas ng 40 hanggang 50% ang presyo ng gasolina sa pakyawan mula umpisa ng 2025. Iniulat ng The Moscow Times noong Nobyembre 4, ang pagpipino ng Russia ay 14%. Mas mababa kaysa bago ang digmaan sa Ukraine at pinakamababa mula 2019. Ito ay dahil sa kabiguan ng Russia na pigilan ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Hindi na gumagana ang mga damper payments dahil hindi naman nito nababago ang katotohanang nauubusan na ng gasolina ang mga refinery na maaari nilang ibenta. Patuloy ang pagtaas ng presyo dahil sa problema sa supply na sana'y hindi lumala kung hindi abala ang Russia sa air defense. Uulitin ko, nagpapadala sila ng air defense sa Venezuela. Kung nabasag na ang social contract na binanggit ni Spaniel, maaaring itulak nito ang populasyon ng Russia na akala ni Putin ay kontrolado sa sukdulan. Walang kasiguraduhan. Walang pag-aalinlangan ang mga awtoridad ng Russia sa pagsupil ng protesta gamit ang dahas at pagkakakulong. Ikinumpara ni Spaniel ang partial mobilization ng Russia noong 2022 sa Ukraine para ipakita na maaaring minamaliit ni Putin ang posibleng reaksyon ng publiko sa desisyon ng Russia na tulungan ang Venezuela sa air defenses na kailangan ng Russia. Walang ibang mobilisasyon mula 2022 kahit opisyal. May mga taong minomobilisa. Ayon sa bagong Eurasian Strategy Center, nakamit ng Kremlin ang mobilisasyon sa pag-aalok ng malalaking kontrata sa mga sundalo
Pag naubos ang pera, babalik ang multo ng mobilisasyon na kinagalit ng maraming Ruso noong 2022. Magdudulot ito ng matinding reaksyon. At ayon kay Spaniel, posibleng magkaroon tayo ng kaparehong reaksyon. Kung di maresolba ng Rusya ang krisis sa gasolina, mukhang hindi ito ang tamang solusyon. Ipadala ang nag-iisang uri ng sandata na maaaring makapagtanggol laban sa mga drone ng Ukraine sa ibang bansa. Apektado rin ng issue sa gasolina ng Rusya ang mga sundalo nito sa Ukraine. Hindi nila nakukuha ang gasolina, diesel at aviation fuel na kailangan nila para sa kanilang mga pag-atake. At namamatay sila dahil dito. Marahil kaya may ilang general ng Rusya na nananawagan na patalsikin si Putin. Ayon sa isang artikulo noong Oktubre ng National Security Journal. Maraming general at matataas na opisyal ng Rusya ang sumasalungat kay Putin dahil sa masamang resulta ng kanyang maling desisyon sa militar. Isa sa mga problema nila ay nananatiling matigas si Putin sa mga malaking kahilingan niya mula simula ng digmaan. Ayon sa journal, ang kawalan ng pag-amin sa kanyang mga pagkakamali o pagbabago sa estratehiya upang umangkop sa bagong realidad sa labanan ay labis nilang ikinababahala. Sa kabila ng mataas na bilang ng mga nasawi at iba pang matitinding pagkalugi, nananatiling hindi nagbabago ang mga pangunahing layunin ni Putin. Ang pagpapadala ng labis na kinakailangang depensa sa himpapawid sa Venezuela ay pinakabagong halimbawa lamang sa sunod-sunod na mga pagkakamaling nagawa ni Putin mula nang salakayin niya ang Ukraine. Marahil ang kombinasyon ng mga nagagalit na general at ng sambayan ng Ruso na galit dahil sa nabaling kasunduan sa lipunan ang magiging gantimpala na aanihin ng Kremlin dahil sa kanilang desisyon. Diyan tayo dadako sa ikatlo at huling dahilan kung bakit napakabobo ng desisyon ni Putin na armasan ang Venezuela. Siguradong magagalit si Trump dito. Ayon kay Spaniel, ginawa ni Putin ito dahil naniniwala siyang seryoso ang United States sa mga kilos nito sa paligid ng Venezuela. Hindi lang pananakot. Ayon kay Spaniel, di naniniwala ang Kremlin na magkakagera. Pero nag-aalala si Putin na tinatakot ng United States ang kaalyado nila. Ang ginagawa ni Putin sa paglilipat ng air defenses ay sinusubukan niyang bigyan ng mas malaking kalamangan ang Venezuela kung sakaling magsimula ang negosasyon. Ayon kay Spaniel, dapat nakaayon sa balanse ng kapangyarihan ang mga kasunduan sa krisis para maiwasan ang digmaan. Kaya habang mas malakas ang kapangyarihan ng Venezuela, mas magiging maganda ang kalalabasan para sa kanila, maging sa usapang kasunduan o sa inaasahang resulta ng digmaan. Sabi ni Spaniel, ang mga sandata ay mahalaga sa pagkamit ng kapayapaan tulad ng sa pakikidigma. Sinusubukan ni Putin hadlangan si Trump gamit ang impluwensya ng Amerika. At para sa isang lalaki na ipinagmamalaki ang sarili sa sining ng pakikipagkasunduan, hindi niya magugustuhan kung may ibang partido na makikialam sa kanyang negosasyong pinangungunahan ng militar. Naiinis na si Trump kay Putin sa ilang buwang pagtatangkang magkapayapaan sa Ukraine. Ilang ulit nang napaniwala ni Putin si Trump sa maling pangako. Sasabihin ng leader ng Russia kay Trump na gusto niya ng kapayapaan. Pero patuloy niyang binobomba ang Ukraine at walang hakbang para makamit ito. Kamakailan, lantad ang pagkadismaya ni Trump kay Putin. Noong Oktubre 20, kinansela ni Trump ang meeting nila ni Putin sa Budapest. Sabi niya, ayokong masayang ang pagpupulong. Ayokong magsayang ng oras. Kaya hintayin na lang natin ang mangyayari. Ayon sa kanya, hindi naman seryoso si Putin noon, sabi ni Trump, sa pagpupulong. Kaya bakit pa kailangang ituloy ang pagpupulong? Ang pagpapakita ng pagkadismaya na ito ay senyales ng hakbang na ilang buwan ng binabantaan ni Trump. Isang araw matapos kanselahin ang pagpupulong sa Budapest, iniulat ng politiko na nagpatupad si Trump ng bagong parusa laban sa Rosneft at Lukoil, dalawang pangunahing kumpanya ng langis ng Russia. Nagulat ang Russia sa hakbang na posibleng magdulot ng malaking pagkalugi sa bansa. Ngayon, tila tuluyan ng tinalikuran ni Trump si Putin, na nagdulot ng mas matinding alitan sa pagitan nila mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump bilang United States President. Ang pagpapadala ng Russia ng mga armas sa Venezuela ay hindi makakatulong sa kanilang relasyon. At dahil galit na galit si Trump kay Putin, patuloy na lumalaban ang Russia. Isang digmaan ng pag-ubos na pumatay o sumugat sa mahigit 115 milyong sundalo at sumisira sa industriya ng enerhiya. Pagkatapos ng lahat, hindi naman susunod si Trump sa mga labis na hinihingi ni Putin para sa kapayapaan, habang aktibong tinutulungan ng Russia ang isang bansang itinuring na kaaway ng United States. Kailangan ni Putin si Trump sa kanyang panig kung gusto niyang makuha ang gusto niya mula sa Ukraine, kung hindi magbabayad ang Russia ng mas mabigat pang halaga sa dugo kaysa sa nabayaran na nito. Ang pagpapadala ng mga armas kay Maduro ngayon ay isang kahangalan. Lalo lang nitong inilayo si Trump kay Putin. Ang mga parusa ay nagdudulot ng matinding problema sa Russia, habang gumagawa si Putin ng maling desisyon tungkol sa Venezuela. Katatanggap lang niya ng dobleng dagok na apektado ang mga oil refinery na pilit pinoprotektahan ng Russia. Isa sa mga dagok ay tungkol sa air defense ng Russia.
At ang isa ay sa reaksyon ng China sa parusa ni Trump. Alamin kung ano ang dalawang dagok na iyon sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang kaalaman sa kakaibang desisyon ni Putin sa panlabas na patakaran ng Russia. Salamat sa panonood.